bigan, maaaring sa, alam po ninyo, maaaring sa pagkawala ng kahulugan at layunin. So, bilang isang Formation Head Council ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ito yung binibigyan natin ng pansin po ngayon na bigyan ng layunin ang mga kabataan. Ano nga ba talaga ang pinakalayunin ng buhay kung bakit sila ay nabubuhay? Which, ito yung dapat na makuha. Ito po yung kadalasan nating binibigay na ang tawag ito, ibinibigay na mensahe sa mga leaders ng mga community na nakakausap po natin na gusto nila maging magaling ang mga member, gusto nila maging capable at alam po ninyo, very competent ang kanilang mga member and leaders. Pero naiiwanan yung tinatawag nating layunin, yung purpose, yung mission, yung passion, which is yung damdamin kung bakit ka nga ba tinatawag sa iisang layunin, sa iisang direksyon. Hindi lang po ito sa mga kabataan at sa sosyal na buhay o sa iba pang mga kabataan outside of our community. Ito rin po ay pag-uusap sa loob ng komunidad. Sa atin, ngayon na nandito, sino ba ang sa atin ang nakakaalam ng kanyang totoong layunin sa buhay? Kung bakit siya nandito, mahirap po yan. Malalim po na pag-uusap yan. Dahil kung nandito ka at hindi mo alam ang iyong layunin, madali kang masway sa iba pang mga bagay, madali kang mahila. At ito yung paghubog ng ating pananampalataya sa Diyos na kailangan bigyan ng pansin. Kawalan ng direksyon ng buhay natin na ang lahat ay nag-uugat sa ating Panginoon. Yung pakiramdam na walang saysay na ang lahat. Sabi nga ni St. Mother Teresa of Calcutta, the greatest sins today is not leprosy nor tuberculosis, but the feeling of being unwanted, being unkind. At kapag ang tao nawawalan na ng panahon sa iyo, that even your family or you're deserting yourself from others, ay mawawalan ng saysay ang buhay mo. At ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin doon sa huling bahagi ng ating pag-uusap, na ang kasalanan, anumang uri, anumang imahe ng kasalanan na meron tayo, ito yung naglalayo sa atin sa grasya, totoong layunin ng Panginoon. That even in Jeremiah 29 verse 11, I have the plans I have for you, declares the Lord. A plan to prosper you and not to harm you. A plan to give you hope and a future. But ang tanong kasi dito, nakikita ba natin yung plano ng Panginoon sa atin? That is a bigger question. At kung tatanungin natin, ano nga ba ang plano ng Diyos sa ating lahat? Magtagumpay. At magtatagumpay lang ang bawat isa sa atin kapag nag-meet ang plano natin or nag-meet ang plano natin sa plano ng Panginoon. Kapag nagkita, magtatagumpay ka. At hindi ka magtatagumpay na wala tulong ang Panginoon. This is a very tragic for us. Na iba ang perception, iba ang pag-iisip ng mga tao sa likod ng community or sa even inside of the community. Sabi ko nga, hindi tayo dito para magmalinis. Kapag iba ang pananaw natin sa paglilingkod, mawawalan ito ng saysay. Dapat kaakibat ito ay ang plano ng Panginoon para sa ating lahat. Layunin, purpose. Makita natin ang purpose. Maraming mayayaman, pero hindi nila alam ang layunin kung bakit sila yumaman. Kaya, naku. Tingnan po ninyo, sa politika na lang natin. Ano po ba ang layunin nila kung bakit sila nakaupo? Pero dahil hindi nila alam ang totoong layunin nila, kung bakit sila inilagay ng Diyos sa posisyon na iyon, ang nangyayari, ang kangyarihan
at aksyon na meron sila, nagdudulot ito ng kapahamakan. Hindi lang sa atin, sa kanila. Ayun po. Amen po. Medyo malalim po na pag-uusap.